kailangang bayaran ng tao yung kanyang kasalanan Opo. sa pamamagitan ng kamatayan. Sabi sa talata, datapot ang kalooban niya na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Opo. Yan nga ang tinatalakay natin. Opo. Na kung pinaghahandaan ng tao at pinahahalagaan niya ang ukol sa buhay niya sa mundong ito, Opo. lalong dapat na paghandaan ng tao yung buhay na darating na walang iba kundi ang buhay na walang Opo. hanggan. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, Opo. hindi lang merong kamatayan hindi lang merong kawakasan. Meron pang binabanggit na kailangang bayaran niya yung kanyang kasalanan Opo. sa pamamagitan ng kamatayan. Opo. Pero tiyak na hindi ang tinutukoy doon yung kamatayang pagkalagot ng hininga. Alin kayang kamatayan? Ang siyang ganap na kabayaran ng kasalanan, kapatid na Jason. Sa Apokalipsis 20:14, pakinggan po ninyo, ito po ang pahayag po sa atin ng Biblia. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang tinutukoy po na kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan ay yung pong ikalawang kamatayan kung tawagin ng Biblia, na yan po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya nangangailangan ng katubusan para ang tao huwag mapahamak doon sa ikalawang kamatayan o doon po sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw po ng paghuhukom. Opo. Kaya po problema talaga kapag ang hinarap lang ng tao yung ukol sa buhay niyang ito. Kasi bukod sa namamatay ng tao, nalalagutan ng hininga, meron pang kapahamakan yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung pinahahalagahan nga ng tao yung buhay niya sa mundong ito, lalong dapat niyang pahalagaan yung sa ikapagtatamo niya ng buhay na walang hanggan. Opo. At yun ay sa paraang matamo niya yung katubusan na binabanggit ng Biblia.